Nagsisimula kami sa pamamagitan ng makita si Kate na dumating sa isang airport kasama ang kanyang nakababatang kapatid na si Liz. Magkasama sila sa biyahe, pagkatapos ng mahabang panahon na hindi nagkita. Tinawag ni Kate si Liz para sumakay ng taxi at pumunta sa hotel na kanilang tutuluyan. Gayunpaman, nakalimutan ni Liz ang kanyang pasaporte sa upuan. Pagdating sa hotel sa gabi, nagpatuloy sila sa pag-check-in at napagtanto ni Liz na siya. Iniwan ang kanyang pasaporte sa isang lugar. Binibigyan pa rin sila ng reception ng access sa kwarto, na tinitiyak na maaari silang pumunta sa embahada upang lutasin ang isyu sa Lunes. Dahil sa pagod sa paglalakbay, mabilis na nakatulog si Liz, habang nagpasya si Kate na pumunta sa nightclub ng hotel para uminom at makakain. Doon, nakilala niya ang isang babae na nagngangalang Mira, na nagtanong sa kanya ng ilang mga katanungan, kabilang ang kung may kasama siya. Sumagot si Kate na siya ay walang asawa, at inanyayahan siya ni Mira na sumayaw. Habang sila ay sumasayaw, dalawang lalaki ang lumapit at nagpakilala sa mga babae. Bilang Andreas at Nikki. Lingid sa kaalaman ni Kate, dinala ni Mira ang keycard sa kwarto ni Kate at maingat na inilagay ito sa kanyang bulsa. Pagkatapos ay nagpadala siya ng mensahe sa kanyang kasabwat na nagngangalang Jack, na nagsasabi na nakuha niya ang susi at pagkatapos ay iabot ito sa kanya, nang walang nakakapansin. Pagkatapos sumayaw at uminom ng ilang sandali, inanyayahan ng mga lalaki ang mga batang babae na kumuha ng hot air balloon. Sumakay upang makita ang magandang pagsikat ng araw mula sa itaas. Nag-aalangan si Kate na tanggapin, ngunit kinumbinsi siya ni Mira, at silang apat ay nagtungo sa isang bukas na lugar na may ilang mga wind turbine. Naghihinala sa lokasyon, at ang kawalan ng iba pang mga lobo, o mga taong malapit, sabi ni Kate. Yung mga lalaki nakakashare lang niya ng location niya sa phone ng kapatid niya. Gayunpaman, hiniling ng mga lalaki na bumaba sila para may maipakita sila sa kanila. Samantala, si Jack, ang kasabwat ni Mires, ay nagkunwaring waiter, at gamit ang keycard na ibinigay ni Mira, pumunta upang buksan ang silid ni Kate upang magnakaw ng isang bagay na mahalaga. Bumalik sa grupo ng mga kaibigan, ipinakita ng mga lalaki na nagsasabi sila ng totoo. Ang lobo na napalaki na, at halos handang umakyat. Matapos ihanda ang lahat, hiniling ni Andreas kay Nikki na atali ang lubid mula sa card patungo sa lobo, habang tinutulungan niya ang mga babae na makapasok. Samantala, nagising si Liz sa isang notification ng mensahe mula sa resistor na si Kate, na nagpadala sa kanya ng larawan, na nagsasabing nagkaroon siya ng mga bagong kaibigan. Sa sandaling yun, kumatok si Jack sa pinto para tingnan kung may tao sa loob. Dahil walang tugon, pumasok siya gamit ang keycard. Si Liz, sa pag-aakalang si Kate ito, ay nagpasya na magtago sa aparador upang sorpresahin siya. Ngunit sa lalong madaling panahon na pagtanto, hindi si Kate, kundi isang kakaibang tao. Nanatili siyang tahimik, ngunit nang makatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang kaibigan sa kanyang cellphone. Narinig ito ni Jack, at pumunta upang mag-imbestiga, hanapin siya. Sumigaw si Liz at tumakbo palabas para magkulong sa banyo, dahilan para umalis si Jack. Samantala, nagdiwang ang apat na magkakaibigan sa pamamagitan ng pagbubukas ng bote ng champagne at pag-inom. Maya-maya, napansin ni Kate na wala na sila sa iisang lugar at inalerto niya ang iba. Tinanong ni Andreas si Nikki kung bakit hindi niya itinali ang lubid mula sa lobo patungo sa kotse, gaya ng itinuro. Si Nikki, sa pagiging tanga, ay nagsabing hindi niya narinig na sinabihan siya ni Andreas na atali ito sa basket. Naiirita si Andreas sa katangahan ni Nikki, at nagsimula silang mag-away, habang ipinagpatuloy ni Mira ang pagkuha ng mga eksena. Gayunpaman, pinutol niya ang laban, at tinawag sila upang ipakita sa kanila ang isang bagay na lumiliko. Out na ang kanilang proximity sa wind turbines. Naging desperado si Nikki at binatukan si Andreas para gawin ang isang bagay, habang sinisigawan din ni Kate. Mabilis niyang ibaba ang basket. Ngunit iginiit ni Nikki na dapat silang umakyat, dahil ang pagbaba ay magdaragdag ng pagkakataon ng mga blades na tumatama sa lobo, at nagiging sanhi ng pagbagsak nito. Kaya, ang pag-akyat ay ang kanilang pinakamahusay na pagpipilian, gayunpaman, ang pag-akyat ay mabagal, at siya ay nagsaklay, na nagtuturo sa iba na gawin din ito, upang protektahan ang kanilang sarili kung sakaling matamaan nila ang mga propeller.
Ang lahat ay nagiging lubhang nangangamba, naghihintay ng isang bagay na mangyari, ngunit pagkaraan ng ilang sandali. Nang walang nangyayari, tumayo si Nick para tingnan. Sa sandaling yun, ang pinakamasama ay nangyayari, at ang dulo ng propeller ay umaabot pa rin sa basket. Kinaladkad si Nick palabas at binasag ang ilang piraso ng kahoy sa loob ng basket. Ang burner ng lobo ay nagiging mas malakas, na nagiging dahilan upang ito ay tumaas ng mas mataas at umabot sa mga ulap, habang nakita ng mga kaibigan sa loob ng basket na si Andreas ay malubhang nasugatan sa binti, na may kahoy. Istaka, ibinato sa pamamagitan nito. Itinali ni Kate ang kanyang blouse sa kanyang binti upang pigilan ang pagdurugo. At siya ay nagkamalay, at hinihiling sa kanila na patayin ang burner. Samantala, lumabas si Liz sa banyo at tumakbo sa reception, kung saan siya kaagad nagulat sa receptionist na mayroong isang lalaki sa kanyang silid, at hiniling sa kanila na tawagan ang pulis. Bumalik sa grupo ng lobo, umaakyat pa rin sa mga ulap, nakakagulat, si Nick kahit papaano, nakaligtas, nakabitin sa isang lubid, at mabilis na sinubukan ng mga batang babae na hilahin siya pabalik sa basket. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, si Nick, marahil ay lasing na lasing, ay nadulas mula sa lubid at nahulog. Hanggang sa kanyang kamatayan, nagpahayag ng matinding panghihinayang si Nara dito, habang patuloy na tumataas ang lobo. Sa hotel, sa wakas ay dumating ang mga pulis, ngunit ang receptionist ay hindi naniniwala kay Liz. Kwento, sinabi niya sa pulisya na ang batang babae ay naroroon ng walang pasaporte, at iniwan niyang mag-isa. Kapatid na babae na nagpalipas ng buong gabi sa party ng club, na nagmumungkahi na ito ay isang panaginip. Tungkol sa isang lalaking may dalang kutsilyo sa kwarto niya, dahil wala namang nangyaring ganoon sa hotel na yon. Sinabi ng opisyal ng pulisya na kailangan nilang imbestigahan pa ang sitwasyon, at magtatanong. Maghintay sila, bumalik sa lobo, nagkamalay si Andreas, at ipinahayag sa mga batang babae na hindi siya ang may-ari ng balon, isa lang siyang nagtatrabaho sa ground crew para sa tunay na may-ari. Pagkaraan ng ilang sandali, ang lobo kasama ang grupo ay nagsimulang mawala ng altitude, na nagpapakita na sila ay naanod ng malayo sa gitna ng karagatan. Sinabi ni Maris na kailangan nilang mapunta, ngunit sinabi ni Andreas na kailangan nila ng lupa upang mapunta. Tiningnan ni Kate ang kanyang cellphone, ngunit nakita niyang wala pa ring signal. Tinanong niya si Andreas kung maaari niyang patnubayan ang lobo, kung saan siya ay tumugon na dinadala ang mga ito. Sa pamamagitan ng hangin, ipinaliwanag niya na iba ang agos ng hangin doon, at hindi siya sigurado kung saan sila. Ngunit kung sila ay bababa sa ibaba, maaari nilang maabot ang baybayin. Gayunpaman, ang gas sa tangke ay naubusan, at kailangan nilang lumipat sa iba pang tangke na yon. May natitira pang gas. Inutusan ni Andreas si Mira ng hakbang-hakbang kung paano gawin ang switch, at maaari silang patuloy na lumulutang. Saglit, ngunit para lamang sa maximum na 2 oras bago sila mahulog. Humingi ng paumanhin si Andreas sa mga babae, sinabing gusto lang niyang makipagsaya sa kanila, ngunit lumingon ito. Sa bangungot na ito, sinubukan muli ni Kate na tingnan kung may signal ang kanyang cellphone, at biglang may nakita siyang bangka. Sa malayo, ang lahat ay nagsisimula ng desperadong sumigaw at kumaway para humingi ng tulong. Ngunit napakalayo nila marinig, at bilang tugon, tumanggap lamang sila ng mga alon pabalik mula sa mga tao sa bangka. Sa sandaling yun, nawala ng balanse si Andreas at nahulog sa dagat. Sinisikap ng mga batang babae na tanggalin ang isang lubid na ihahagis sa kanya, ngunit bago nila magawa yon, hindi nagawa ni Andreas. Upang lumangoy at malubhang nasugatan, nalunod. Ang masama pa nito, napagtanto nila na ang bangka ay palayo ng palayo. At napagtatanto na walang saysay ang pagsigaw. May ideya si Kate na gamitin ang banner sa basket para magsulat ng SOS dito. Inalis nila ang banner at nagsimulang magsulat gamit ang lipstick, ngunit mabilis itong naubos, umalis. Walang ibang pagpipilian si Kate, kundi ang putulin ang kanyang kamay gamit ang isang pares ng gunting at ipagpatuloy ang pagsusulat sa sarili niyang dugo. Pagkatapos isulat ang inisyal ng senyales ng pagkabalisa, ang mga batang babae ay nagsisigawan at pinagpag ang banner sa pag-asa na makita. Gayunpaman, ang lahat sa bangka ay nagsasaya lamang sa kanilang sarili at hindi binibigyang pansin. Ang lobo, di nagtagal, naanod sila, inaalis ang anumang posibilidad na makita ang mga batang babae.
Sa gayon, sila ay nawasak at nabigo, na dinadala ng higit pa sa hindi alam. Teritoryo. Samantala, sa hotel, dumating ang isang social worker na nagngangalang Sofia at kinausap si Liz, na sinasabi na kailangan niyang dalhin siya sa isang lugar kung saan maaaring makipag-usap ang kanyang mga magulang at immigration. Sa lobo, masakit si Kate habang sinusubukan niyang pigilan ang pagdurugo sa kanyang kamay. Tinulungan siya ni Mira at itinali ang blouse niya para matigil ang pagdurugo. Napansin ni Kate ang isang sugat sa noo ni Mira, at tiningnan ito ni Mira gamit ang kanyang salamin. Na, sa ibang pagkakataon ay magiging mahalaga para sa kanilang kaligtasan, manatiling nakatutok upang makita kung paano. Si Liz ay nasa kotse kasama si Sofia, patungo sa Child Protective Services Office. Gayunpaman, sinabi ni Liz kay Sofia na kailangan nilang hanapin ang kanyang kapatid na babae, na nagbahagi ng kanyang lokasyon. Kasama siya kaninang umaga. Hindi naniniwala si Sofia sa posibilidad na ito, ngunit kalaunan, nakumbinsi siya ni Liz at sila ay tumungo. Sa lokasyon, pagdating nila, nakita nilang walang laman ang lugar dahil holiday. Pumunta si Liz sa kotse ni Andreas at binuksan ang pinto, nakita ang cellphone na iniwan niyang nagre-record. Mabilis niyang napagtanto na sila ay nasa lobo. Ipinakita ito ni Liz kay Sofia, na agad na nagtanong kung saan maaaring napunta ang lobo. Hangin. Nais ni Liz na pumunta kaagad sa dagat upang hanapin ang kanyang kapatid, ngunit sinubukan ni Sofia na tawagan ang balloon pilot's number, na nasa banner, para lamang matuklasan na ang piloto ay nasa bakasyon. Kasama ang kanyang pamilya, alam niyang lumilipad na ang kanilang lobo, sinabi niyang gagawa siya ng ulat. Samantala, sa lobo, itinali ni Kate ang kanyang pantalon sa sirang bahagi ng basket. Upang mabawasan ang panganib ng pagkahulog, nakabuo sila ng ideya na gumamit ng isang bagay upang lumikha ng. Sinubukan muli ni Kate na tingnan kung may signal ang kanyang cellphone, ngunit nabigo. Sa sandaling yun, naalala ni Mira ang isang bagay na natutunan niya na maaaring gumana. Kumuha siya ng wire at binuksan ang cellphone ni Kate, inilagay ang wire sa isang partikular na lugar. Maliit na lukab upang mapabuti ang hanay ng signal. Gumagana ito, at naibahagi muli ni Kate ang kanyang lokasyon sa kanyang kapatid na babae. Natanggap ni Liz ang bagong lokasyon at ipinaalam kay Sofia na ang kanyang kapatid ay nasa isang lugar sa bukas dagat, ngunit sa sandaling yun, namatay ang baterya ng cellphone ni Kate. Sinubukan at pinamamahalaan ni Liz na kumbinsihin si Sofia na maghanap ng bangka at pumunta sa natanggap na lokasyon. Sa dagat, samantala, napagtanto ng mga batang babae sa lobo na naubusan na rin sila ng gas at kalooban. Hindi nagtagal ay nahulog sa tubig. Nagsisimula silang umakyat sa suporta ng burner, umaasa na ang basket ay lumutang sa tubig. Dumating sina Liz at Sofia sa isang lugar ng pag-arkila ng bangka, at may kausap si Sofia. Naghihintay si Liz sa kotse. Gayunpaman, tumakbo si Liz sa isang bangka at sinubukan itong simulan, ngunit nabigo siya. Nakita siya ni Sofia at nagmamadaling pigilan siya. Samantala, ang lobo ay umabot sa tubig, at ang basket ay nagsimulang lumubog. Sa pag-aakalang ito na ang katapusan, ipinagtapat ni Mira kay Kate na ninakaw niya ang kanyang keycard at ibinigay kay Jack, ang kanyang kasabwat, na magnakaw ng isang bagay mula sa kanya. Galit na galit si Kate, ngunit agad siyang pinatawad. Sa sandaling yun, kinukumbinsi ni Liz si Sofia na sumakay sa bangka at sundan ang kanyang kapatid. Ngunit ngayon, ang basket ay ganap na lumubog, at ang mga batang babae ay nahihirapang makalabas. Mula sa ilalim ng tarp, marunong lumangoy si Kate, ngunit hindi marunong lumangoy si Mira, at kailangan niya ng tulong. Nakuha siya ni Kate sa tamang oras, at habang lumulubog ang basket kasama ang lahat, ang walang laman na silindro ng gas ay lumabas at lumutang, malapit sa mga batang babae. Ito ay isang magandang bagay, dahil mayroon silang isang bagay na panghahawakan, na nagdaragdag ng kanilang mga pagkakataon ng kaligtasan. Nagkakaproblema sina Liz at Sofia sa bangka, kaya napilitan silang magsagwan para maabot ang kanilang bangka. Patutunguhan. Sinabi ni Sofia kay Liz na ang kanilang ginagawa ay kabaliwan, at dapat niyang tanggapin yun. Iniwan siya ng kapatid niya, pero sabi ni Liz hindi siya naniniwala at hindi susuko, kaya sila. Ituloy mo. At kalaunan, sila ay napagod at nanlamig nang makakita si Kate ng isang napakalaking cargo ship.
Sa malayo, masaya sila, iniisip na ito ang kanilang kaligtasan. Ngunit sa lalong madaling panahon ay napagtanto nila na ito nga, hindi ganoon ka-simple. Dahil hindi lamang malabong makita sila ng sinuman, ngunit ang napakalaking barko ng kargamento ay nagpapatunay. Para maging panganib sa kanilang dalawa habang patungo ito sa kanila. Sa pag-unawa sa panganib, ang mga batang babae ay desperadong nagmamadali upang makaalis sa landas ng barko at umiwas. Tinatamaan. Sa kabutihang palad, ang mga batang babae ay namamahala na lumipat hanggat maaari sa gilid. Ngunit tulad ng inaasahan, hindi sila napapansin ng sinuman sa barko, at nasumpungan nila ang kanilang sarili sa parehong sitwasyon. Muli, lumipas ang oras, at sina Liz at Sofia ay sumakay ng mas malapit sa lugar na pinagsasaluhan nila ni Kate. Pagkatapos ay may ideya si Liz na gumamit ng isang sungay at mamili para kay Kate, umaasa na kahit papaano ang kanyang kapatid. Baka marinig sila. Sinubukan ni Sofia na sabihin sa kanya na walang tao, ngunit hindi sumuko si Liz. Pagkatapos, ang mga batang babae, na pagod, ay nakarinig ng tunog ng busina, ngunit dahil sa layo at ang mahina nilang boses, hindi marinig ni Liz at Sofia ang kanilang mga iyak. Sa mga sandaling ito ay may ideya si Mira na gamitin ang salamin na nakita namin sa kanya kanina. Gamit ito, maaari silang lumikha ng isang senadorya sa pamamagitan ng pagpapakita ng sikat ng araw. Sa kabutihang palad, nakita ni Liz ang malayong liwanag, at mabilis silang nagtampisaw patungo dito. Lumapit ang mga babae sa bangka at pumasok sa loob. Sa wakas ay nakakaramdam na sila ng ligtas kasama sina Liz at Sofia. Nagsisimula silang gamulong patungo sa dalampasigan.